Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Angela. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video sa lama. Hindi ko akalaing mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, ngayon lang ako nalito ng ganito. Ako si Angela, 23 taong gulang, at kasal na kay Arman, ang mahal kong asawa. Mag-iisang taon pa lang kaming kasal, Miss Layla. Pareho kaming galing probinsya, puno ng pangarap at pag-asa sa lungsod. Noong inalok kami ni Ninong Ruben na tumira sa bahay niya sa syudad, habang naghahanap pa kami ng trabaho, para kaming nanalo sa loto. Malaki ang bahay, tahimik ang lugar, at higit sa lahat, mabait si Ninong. Isa siyang retiradong ebli, matikas pa rin sa edad na 52, at tila ba walang problema sa buhay. Siya lang ang mag-isa sa bahay mula nang mawala ang kanyang asawa, at nasa Canada na ang kanyang mga anak at madalang na madalaw ng mga anak. Kaya siguro natuwa rin siya nang kami ay dumating sa bahay nila. Sa mga unang linggo namin doon, maayos ang lahat. Parang tunay kaming pamilya. Magaan ang loob ko kay Ninong Ruben. Madalas kami magkwentuhan habang wala pa si Arman. Minsan sabay pa kaming maghahapunan. Sa totoo lang, para akong anak sa turing niya. Wala akong naramdaman na kakaiba. Nang makahanap kami ng trabaho, mas lalong gumaan ang buhay. Ako'y naging cashier sa supermarket, at si Arman naman ay nagtatrabaho bilang receptionist sa isang 5-star hotel. Abala kami sa pangarap naming makapag-ipon at makapagsimula ng sarili naming pamilya balang araw. Napagkasunduan namin ng asawa kong si Arman na mag-ipon muna bago kami mag-anak, kaya todo kontrol kami ni Arman alang-ala sa aming mga pangarap. Hirap nga sa part ko minsan, Miss Layla, dahil nabibitin ako. Withdrawal lang kasi si Arman at ayaw kong gumamit ng pills, baka kasi magkaroon ng masamang epekto kapag gustuhin ko ng magbuntis. Kaya nagtatiyaga na lang kami ng asawa ko sa ganun. Ngunit ganun pa man ay masaya pa rin kaming mag-asawa dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero hindi ko alam, Miss Layla, may paparating palang unos na sisira sa tahimik naming mundo. Unti-unti kong napansin ang kakaibang kilos ni Ninong. Minsan, kapag wala si Arman, lalapit siya sa akin. Minsan dudungaw habang ako'y naghuhugas ng pinggan. O kaya'y biglang yayakap ng mahigpit sa likod ko kapag nagbibiro. Noong una, inisip ko na baka ganun lang talaga siya, malambing, palatawa, at sanay sa kaswal na kilos. Pero habang lumilipas ang mga panahon, lumalalim ang pakikitungo niya. May pagkakataong tatabi siya sa akin sa sofa. Ang kamay niya ay parang di sinasadyang sumasagi sa braso ko. Tinitigan niya ako na parang may gustong ipahiwatig. Doon ako nagsimulang magduda. Pero wala akong sinasabi. Ayokong gumawa ng gulo. Ayokong sirain ang tiwala ni Arman kay Ninong. Iniisip ko na lang, Miss Layla, na lambing lang siguro ni Ninong iyon dahil wala ang mga anak niya at hinahayaan ko na lang. Ngunit nagkamali pala ako ng hinala. Isang araw, day off ko. Si Arman ay may pasok sa hotel. Ako lang at si Ninong Ruben ang nasa bahay. Habang nanonood ako ng TV sa sala, lumapit siya sa akin at sinabi niyang masakit daw ang likod niya. Tinanong niya kung marunong ba akong magmasahe. Medyo nagulat ako, pero dahil sa respeto at utang na loob, pumayag ako, Miss Layla. Sa kwarto na lang ako maghihintay, ha? Sabi niya. Magbibihis lang ako. Opo, Ninong. Sagot ko naman. Pagkatapos ng ilang minuto ay, pumasok na ako sa kwarto niya, nakadapa na siya sa kama. Wala siyang suot pang itaas, at tuwalya lang ang tumatakip sa ibaba. Medyo nailang ako, Miss Layla, pero kinalma ko ang sarili ko. Sinimulan kong imasahe ang likod niya. Habang minamasahe ko siya, nagsimula kaming magkwentuhan. Tungkol sa buhay niya noon, sa mga anak niya, at sa asawa niyang namatay. Hanggang sa napunta ang usapan sa relasyon, pagnanasa, at kalungkutan. Sabi niya kung mabibigyan daw ng pagkakataon, ay nag-asawa daw ulit siya. Ako naman ay puro pasang-ayon lang sa mga sinasabi niya. Tinupuri pa niya magaling daw akong mag-massage. Ramdam ko ang init ng kanyang balat, ang bigat ng hangin sa kwarto. Nang matapos ko na nang ay masahe ang likod niya, ay umayos na siya sa pagkahiga at nakaharap na sa akin. Akala ko tapos na, ngunit, sabi ni Ninong ay masahe ko din daw ang dibdib niya, dahil sumasakit din daw minsan. Medyo naiilang na ako sa oras na yon, Miss Layla, ngunit naisip ko, wala namang ginagawa na masama si Ninong kaya pumayag na ako.
At nagumpisa na ulit ako ay message siya. Sa sandaling iyon ay nakatitig lang siya sa akin na nakangiti. At ang paningin niya sa akin, hindi na mata ng isang ama-amahan, kundi mata ng isang lalaking may ibang hangarin. Angela, bulong niya. Matagal na akong mag-isa. Wala na akong nararamdaman, pero ngayon, parang ikaw lang ang bumuhay uli sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya, Miss Layla. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nang mapalingon ako sa badang ibaba niya, ay laking gulat ko sa nakita ko. Nakababa na yung tuwalya na nakatakipa sa kanya at wala pala siyang suot na pangilalim. Nabigla ko, sobrang laki, Miss Layla. Hindi ko akalain na may ganito palang tinatago si Ninong. Hindi man lang nangalahati sa asawa ko. Hindi ko alam kung nahulog lang yung tuwalya na takip niya o sinadyang alisin ito ni Ninong. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko sa oras na yon. Angela, pwede mo din bang ay massage yan? Wika niya sabay turo niya paibaba sa kanyang galit na tosino. Siyempre hindi ako pumayag, Miss Layla, at tumayo ako. Wag naman po sanang ganyan, Ninong. Mataas po ang respeto ko sa inyo. Sagot ko sa sinabi niya. Pansin ko ang pagbago ng reaksyon ng kanyang mukha. Kanina lang ay puno ng pagnanasa at napalitan ng kalungkutan. Siguro ay natamaan siya sa sinabi. Totoo naman kasi na mataas ang respeto ko sa kanya. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Sorry, Angela. Sana mapatawad mo ako sa sinabi ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Wika niya sa mahinang boses at agad siyang nagpaliwanag. Sabi niya, mula daw nung namayapa ang kanyang asawa, ay wala na daw siyang ibang nakarelasyon. Ang lungkot daw ng buhay niya, pakiramdam daw niya ay nag-iisa na lang siya sa mundo. Malayo din ang kanyang mga anak. May mga ibang hinaing pa siya, Miss Layla, na nagpaantig sa puso ko at nakaramdam ako ng awa kay Ninong. Hanggang sa muli siyang nakiusap na kung pwedeng gawin ko daw yon kahit isang beses lang. Hindi ko alam ang isasagot ko. Naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa kamay ko. Hanggang sa ipinahawak niya sa akin ang kanya. Malagkit ang titig sa akin ni Ninong. Kita sa kanyang mga mata ang muling pagnanasa. Pilit kong tinanggal ang kamay ko sa pagkahawak, pero naging mahina ako, Miss Layla. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko sa oras na yon. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaki. Hanggang sa hindi ko namamalayan kumikilos na pala ang kamay ko, dahan-dahan taas baba, at sumasang-ayon sa kagustuhan ni Ninong. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kasiyahan. Habang minamasahe ko iyon, ay hindi ko maiwasang ikumpara yung sa asawa ko. Hindi pa nakontento si Ninong Ruben. Sabi niya ay buko juice ko daw siya. Tinitigan ko lang siya, hindi ko nga ginagawa iyon sa asawa ko, sa kanya pa kaya. Ngunit mapilit si Ninong, hanggang sa ititulak niya ang ulo ko pababa. Sinasabi ng isipan ko na wag kong gawin. Ngunit ang aking katawan ang may kagustuhan. Mahirap palagang kalabanin ang nararamdaman. Ginawa ko nga ang kagustuhan ni Ninong dahil nadala na rin ako, Miss Layla. Hindi nga lang ako marunong, kaya hanggang sa ulo lang ako. Sa oras na yon ay pansamantalang nawala sa isipan ko si Arman. Hanggang sa naramdaman ko na lang gumagalaw ang mga kamay ni Ninong sa akin. Mabilis siyang kumilos at ako naman ay naging sunod-sunuran na sa kanya. Inalis niya lahat ang aking mga suot at siya naman ang kumilos. Nagpakasawa siya sa katawan ko at wala na akong nagawa. Nahulog ako sa patibong ng sarili kong awa at pagkalito. Nang ipasok na ni Ninong ay nahirapan ako, pakiramdam ko ay first time ko ulit. Ngunit marunong si Ninong, nagdahan-dahan siya at naging maayos ang pakiramdam ko. Nang matapos na kami ay wala akong imik. Agad akong nangtungo sa kwarto namin ng asawa ko. Nagsisi ako, ngunit hindi ko may tatanggi sa sarili ko na nagustuhan ko ang ginawa ni Ninong Ruben. Sa kanya ko lang narating ang hindi ko pa narating sa asawa ko. Sa mga sumunod na araw ay muling nagparamdam si Ninong Ruben na ulitin daw namin. Noong una, pinilit kong umiwas. Pero makalipas ang ilang araw, muli kaming nagkasarilinan. Muli siyang lumapit. Muli niya akong hinipo. At muli akong nagpatalo. Hindi ko alam kung dahil ba sa utang na loob, sa awa, o sa init ng katawang hindi ko maipaliwanag. Nagsimula kaming magtago. Sa tuwing wala si Arman, kami ni Ninong Ruben ay nagkakasala. Mabilis lumipas ang mga buwan. Sa harap ni Arman, ako'y isang mabuting asawa. Pero sa bawat gabi na siya'y nasa trabaho, ako'y ibang babae. Sa piling ni Ninong Ruben, ako'y hindi na ako. Ang masaklap, hindi ko na rin alam kung gusto ko pa bang itigil ito. O baka napamahal na rin ako sa kanya. Hanggang sa isang araw,
bigla akong nasuka habang nasa trabaho. Inauwi ako ng manager ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hilo, pagod, at kakaibang pakiramdam. Naalala ko agad ang mga gabi kasama si Ninong Ruben. Kinabukasan, bumili ako ng pregnancy test. 2. Sa banyo, nanginginig ang kamay ko habang hinihintay ang resulta. 2 guhit. Pareho silang may 2 guhit. Buntis ako, Miss Layla. Nabigla ako. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam kung iyak ako o sisigaw. Nagtago ako ng ilang araw. Sa tuwing kasama ko si Arman, gusto kong sabihin. Pero hindi ko magawa. Hindi ko rin kayang sabihin kay Ninong Ruben. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang dapat kong lapitan. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Dumating ang araw na nilapitan ako ni Ninong Ruben. Tinanong niya ako kung may problema. Tiningnan ko siya sa mata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat ang lahat. Pero sa halip, tumulo lang ang luha ko. Buntis ako, bulong ko. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lang siya. Hanggang sa yumuko siya at tumango. Akin ba? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot. Pero alam naming pareho ang sagot. Simula noon, lalo akong hindi makatingin sa mata ni Arman. Sobrang bait ng asawa ko, wala siyang kaalam-alam. Tuwing uwi siya galing trabaho, yakap agad siya sa akin. Nagkukwento pa ng mga nangyari sa hotel. Pero ako, puro kasinungalingan ang sinasagot ko. Pinayuhan ako ni Ninong Ruben na huwag na raw sabihin kay Arman. Ako na ang bahala sa inyo. Sa bata. Sa lahat, sabi niya. Pero mas lalo akong nabaon sa konsensya. Hindi ba't lalong kasalanan ang pagtakpan nito? Lumalaki na ang tiyan ko. Mahirap na itong itago. Nagtataka na rin si Arman kung bakit madalas akong pagod at ayaw makipagtalik. Minsan pa nga tinanong niya kung buntis ba ako. Umiling lang ako at sinabing baka hormonal lang o stress sa trabaho. Gusto ko nang umamin. Pero tuwing titignan ko ang mukha ni Arman habang natutulog, napapaatras ako. Hindi ko kayang sirain ang buhay niya, ang tiwala niya. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang pamilyang mabubuo ko sa maling paan. Isang gabi, hindi umuwi si Arman. May emergency daw sa hotel. Magdamag kaming magkasama ni Ninong Ruben. Kinausap niya ako tungkol sa kinabukasan. Sa Canada na lang tayo, Angela. Kayang-kaya kong isama ka. Mas madali ang buhay doon. Wika niya. Pero hindi ko alam kung gusto ko yon. Tatakas ba kami? Iiwan si Arman? Kinabukasan, nag-iwan ako ng sulat kay Ninong. Wala ako sa bahay buong araw. Pumunta ako sa simbahan. Doon ako tumagal. Umiyak lang. Nagtatanong sa Diyos kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng simbahan, may lumapit sa akin, isang matandang madre. Kinausap niya ako. Wala siyang alam sa kwento ko, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib ko. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang magpapalaya sa puso mo, sabi niya. Umuwi ako ng bahay. Naabutan ko si Arman sa sala. Niyakap niya ako agad. Angela, may nararamdaman akong iba. May hindi ka sinasabi. Pero kahit ano pa yan, tandaan mong mahal kita. Wika niya sa akin. Doon ako tuluyang nawasak, Miss Layla. Hindi ko na kayang magsinungaling. Ngayon, narito ako, humihingi ng payo sa inyo. Mahal ko si Arman. Pero totoo ring ako'y nagkamali. May dinadala akong bata sa sinapupunan, at malamang ay hindi niya anak. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba ang totoo? O tatahimik na lang habang buhay? Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang kipiliin ninyo? Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Angela.